Yung side fairings niya guys, yung new model, parang meron siyang butas dito or kanto na design. Hey, what's up guys? Welcome back to another vlog. So for today's vlog, pag-usapan natin yung new model ng ADB 160. Worth it nga ba na mag-upgrade from previous design ng ADB 160 to latest ADB 160, yung design nila? It's been a while guys na nakapag-vlog tayo dahil din sa masamang panahon. So yun, ano nga ba yung mga nabago sa new model ng ADB 160? Unahin na natin guys yung TFT display nya. Same na siya dun sa TFT display ng Honda PCX 160. Meron na doon navigation, Honda Road Sync, and I think naka Type-C na siya na charging port, yung nandito sa loob nito guys. And also the switch button guys, itong dalawa, bago na rin yan. Para na siyang merong analog dito. Tama ba? Analog. Yung meron ditong joystick. Merong up and down and left and right. So mawawala na yung button natin dito sa harapan, itong tatlong to, at malilipat siya dito sa left switch natin. And nabago na rin yung kanyang busina, na dating busina is ganito, and yung bagong busina is maliit lang, parang nandito lang siya sa side. Pakita ko sa inyo guys, ayan siya. And yung bagong TFT display guys, ayan din siya. Ito yung old, and ito yung bago. I-compare na lang natin siya sa Honda PCX 160 na bago, since parehas na naman sila ng specs, ganun din. And regarding naman sa engine, walang nabago guys eh. Parehas lang ng displacement, parehas ng power, parehas ng torque, and yung ratio, lahat parehas guys, walang nabago. Also the seat height, ground clearance, and design. I think yung nabago lang sa kanyang design is yung sa may side fairings nya. Parang nagkaroon siya ng kanto dito, parang aerodynamic, ganon. Hindi ko alam kung butas yun or talagang tinapyas lang nila and ginawa ng kanto. Signal light, parehas lang. Sa headlight, parehas lang din. And sa windshield, ganun din, parehas lang. Tail light, parehas lang din. Gulong, mags, parehas lang din ang size. I think color lang yung may iba. Parang meron silang lalabas na matte green and matte gray, I'm not sure. Pero yun, signature na ng ADB 160 yung mga matte. Diba? Kaya ganun din naman yung iba. Basta Honda, may mga matte din. Honda Click, diba? Honda Click 160 and PCX. So worth it nga ba mag-upgrade? At yun, may iba rin pala yung isa din sa nabago
kay Honda ADV na old model and new model is yung kanyang timbang, na dating meron kang 133 kg, ngayon meron na siyang 134 kg. So bumigat siya ng 1 kilo. Pero di mo naman mapapansin yun, di ba? Naglalagay ka nga ng top box eh. Yung traffic guys, oh. Let's go. Kwentuhan tayo habang traffic. Ang ganda na ng panahon ngayon guys, oh. Trick na yung araw. Hey, ang liwanag pala, no? Yung ating GoPro nasisilaw. So guys, turo natin kung ano ba yung mga nabago sa bagong ADB 160 guys. So ang unang mababago, kauna-unahan ay itong kanyang TFT display, na parehas na siya sa mga big bikes and sa PCX 160. So yung luma is ganito. Yan, makikita dito yung tachometer, speedometer, orasan, traction control, ABS, tas yung key, engine, tas itong auto start off, and yung ano natin, odo, temperature ng yung sa kapaligiran, nature. Then yung average consumption natin. Tapos mawawala na guys yung button natin dito para sa paglipat-lipat ng trip A, trip B, odo, and dun sa mga fuel consumption. Mapupunta na siya guys dito sa kanyang left handle switch. So mababago na to, passing light, mabago na yan. Tsaka yung busina niya mabago na rin. Magkakaroon dito ng parang alam niyo yung sa mga console, sa mga PS5 console doon, parang meron na siyang AB CD. Ba? AB ano pala yun? ABXO. Yan, may console na siya dito. And nabago rin, meron siyang passing light dito guys. So kung yung luma, nagpapa-install pa tayo ng additional na passing light dito na button, sa bagong ADB meron na siya guys, nilagyan na. Then yung busina nila pinaliit nila dito. Yan, ganito lang siya kaliit. So mahirap siyang pindutin, and kailangan mo pang tingnan bago mo siya pindutin kasi baka malito kayo. Then ano pa bang nabago? Yung side fairings niya guys, yung new model, parang meron siyang butas dito or kanto na design, aerodynamic. Yan, may design siya dito. Sa headlight naman, parehas lang. Windshield parehas. Sa gulong at mags parehas lang. And also the engine guys, parehas lang din. Same engine, same horsepower, same torque. Lahat parehas. Same lang din ang fuel consumption. Ang naiba lang guys is yung Honda Road Sync. So pwede mo na siyang i-connect sa phone mo, and pwede ka rin mag-navigate ng map. So lalabas dito yung map, pero maliit lang siya guys eh. Then ayun, di mo siya makikita ng same as Google Map. So baka possible na malito ka pa din, kaya gagamitin mo pa rin yung Google Map mo sa iyong phone at hindi mo rin gagamitin. So useless lang din yun, di ba? Kung hindi rin natin gagamitin. Pero yun na nga, yun yung mga bagong upgrade ng ADB 160. Meron na siyang Honda Road Sync, and naka-type C na rin yung kanyang charging port. And ano pa ba? Sa fuel naman guys, 8.1 liters pa rin, same sa old model. And ayun, nadagdagan lang siya ng 1 kilo, from 132 kg to 134 kg. So ayun, worth it ba mag-upgrade kung meron na tayong ADB 160? Para sa akin, hindi siya worth it guys eh, kasi parehas lang talaga siya eh, diba? Buti sana kung nabago yung handlebar, eto, and useful na yung Honda Road Sync, yung navigation nya, diba? Pwede.
or lakihan nila yung tire sa likod, gawin nilang size 14. Kaya yung tail light, headlight, alam niyo yun, yung parang sa upgrade ng Aerox, di ba? Binago yung headlight nila, binago yung tail light with turbo. So yun guys, kung meron na kayong ADB 160 katulad nito at nagpa-plan ako yung magpalit ng bagong model, which is yung new model ng ADB 160, wag na, kasi hindi siya worth it. Hintayin nyo yung biggest upgrade. Saan tayo pa park? Ito na lang. Biggest upgrade. Alright. So yan guys, dito ko na rin tatapusin ang aking short vlog. At kung meron kayong natutunan sa ating vlog, please kindly leave a like, and please don't forget to subscribe my YouTube channel and Facebook page. Alright, see you on my next vlog. Always ride safe and put God first. Peace out.